Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga, mga kapatid. Narito tayo muli upang simulan ang araw natin kasama ang salita ng Diyos bilang gabay. Tayo ay dumako muna sa isang maikling panalangin. Manaming nasa langit, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Panibagong umaga na kami ay magbubulay-bulay sa iyong mga salita na siyang maggagabay at magpapagpala sa aming buong araw. Dalangin po namin na ikaw at ang banal na Espiritu ang manguna sa aming pag-aaral. Nawa ito'y tumimo sa aming puso at isipan at aming maisabuhay at magamit namin sa patuloy naming paglalakad at paglago sa aming espiritual na pangangatawan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating pong pagninilay-nilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Joshua 19 verse 48 na may pamagat na The Inheritance of Dan. Gamitin po natin ang King James Version sa pagbabasa ng bersikulo. Sabi po doon, "This is the inheritance of the tribe of the children of Dan, according to their families, these cities with their villages." Ang talatang ito ay nagtatapos, ito yung nagtatapos, the culmination sa pamamahagi ng lupa sa 12 tribo ng Israel, kung saan ang huling nabanggit ay ang tribo ni Dan na ating binasa. At ang tribo na ito ay nagsimula sa Genesis 30 verse 1 to 6, kung saan ipinanganak ang anak ni Jacob na si Dan. At ayon nga sa Act 242 study, ang pangalan na ito ay nanggaling sa Hebreo na din, na ang ibig sabihin ay to judge or minister judgment or to plead a cause. At itong bersikulo na ating binasa ay katuparan ng pangako ng Diyos matapos yung kanilang taon-taong mahabang paglalakbay at paghihirap. At ang pamana na to ng lupa ay sumisimbolo sa tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Ngunit kasabay ng pagpapalang ito ay may mga responsibilidad ding kalakip. At sa mga bersikulo na ito, tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos na hanggang ng tribo ng Dan, may nakahanda ring pagpapala at pamana mula sa kanya na ipagkakaloob niya sa tama at perpektong panahon. In His perfect and beautiful time. Maaring tayo ay dumaranas ng pagkakaantala, ng kabiguan, ng pag-aalala, ng pagdurog, o kahit ng sinasabi nga nila ay pagtatalbos. Ngunit manindigan at naninindigan tayo sa pangako ng Diyos. Kaya nang sinabi niya sa Romans 8:28 that for those who love God, all things work together for good. Ganyan din sa Romans 8:18 kung saan sinabi niya, our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Kaya nasang yugto man tayo, nasang yugto ka man ng buhay na iyong kinaroroonan, stress sa trabaho, no-overwhelm sa paaralan, sa ating mga schoolworks, may galit sa ibang tao, may sama ng loob, may tampo, kumafit ka lang kay Lord. Kumafit lang tayo kay Lord. Parte yan ng paghubog ng Diyos at paghahanda para sa mas malaking bagay sa buhay natin. At dito nakita rin natin na walang tribo ang nakalimutan ng Panginoon. Ganun din sa atin, wala siyang kalilimutang anak. At kung titignan at sisiyasatin natin yung mapa, hindi kalakihan ang lugar ng mga Dan, ngunit mataba at masagana ang kalupaan nito. Bukod dito, malapit rin siya sa Mediterranean Sea kung saan masigla ang kalakalan at pangingisda. Dito natin makikita na ang binibigay ng Panginoon ay higit pa sa ating inaakala o inaasahan o inaasam. Katulad ng ginawa niya sa tribo ni Dan, ibibigay niya ang pinakamainam para sa ating pangangailangan. Kaya sa anumang pagsubok, sa anumang bulong ng kaaway, sa anumang hila ng mundo, tayo ay manatiling matatag, masunurin at mapagmahal sa Panginoon. At bakit nga ba sinabi sa bersikulo using the King James Version ang according to their families o ayon sa kanilang mga pamilya? Napakaiksi pero ang maikling pariralang ito ay nagpapakita ng disenyo ng Diyos para sa isang komunidad. Itinalaga niya tayo upang mamuhay sa isang pamilya at magkaroon ng mga ugnayang malusog at makadiyos. Sa atin pinapakita nito ang kahalagahan ng pamilya. Sabi nga sa atin, your family is your first ministry. Adding to this, the Danites never fully conquered the land because they lacked
faith in God and they turned to idolatry. Noong una pa lamang, ayaw na nila yung ibinigay ng Diyos sa kanilang lupain. Kaya nga pag tinignan natin sa Hukom 18, sila ay nagpadala pa ng mga espiya para maghanap ng mas magandang lugar sa tingin niya. Ganito rin tayo minsan. Nagbigay na nga Diyos, nagre-reklamo pa. Binigyan ka ng hotdog, gusto mo pa corned beef. Madili tayong hindi makontento. Pero mga kapatid, huwag tayong tumingin sa mas marangya ayon sa ating sariling panghuhusga, kundi magtiwala sa lugar na inilaan ng Diyos dahil doon niya tutuparin ang kanyang layunin. Go and stay where God has placed you. You will bloom there because that is where God has planted you. Kaya mga kapatid, tayo ay maging matatag, masunurin, tapat at mapagmahal dahil ang ating Panginoon ay tapat sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Kailanman ay hindi siya nagpapago. Diyan po nagtatapos ang ating pagbubulay-bulay sa inheritance ng tribo ng Dan. Tayo po ay muling dumako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami ay ginabayan nyo sa pagbubulay-bulay na iyong mga salita. Maraming salamat sa mga paalala mo sa amin na una ay may nakahandang pagpapala sa amin. Pangalawa, kailangan naming maging matatag. Pangatlo, na kami ay ginawa mo upang mamuhay sa isang pamilya at yung gusto mo lagi na ibigay sa amin ay yung pinakamainam. Kaya Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan ang aming mga gagawin sa araw na ito, lahat ng aksyon, lahat ng mga salitang lalabas sa aming mga bibig, anumang lalabas sa aming mga isip. Gawin mo kaming banal and may you set us apart at ikaw ang makita sa bawat isa sa amin sa ngayong araw na ito at sa araw-araw na aming pamumuhay. Lahat po na ito ay dinadalangin namin pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Muli, maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito. Patuloy po nating suportahan ang ating programa upang mas marami pa ang maabot ng salita ng Diyos na magliligtas sa lahat at magbibigay kapanatagan. Muli, magandang umaga at pagpalain nawa tayo ng may kapal.